So, before muna natin ikutan tong si Honda Giorno P-Quant Orange. So, dito naman tayo guys sa kanyang technical specs. Of course, this scooter is powered by 125cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled at ESP+. Tapos ito ay merong lakas guys na 8.49 kilowatts at 8,750 RPM and max torque of 11.6 Nm at 5,250 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, ito ay meron ng malaking fuel tank capacity na 5.4 liters. So kaya nitong umabot guys up to 47.0 km per liter, pero it may vary pa rin guys sa throttle hobby ninyo. Kung kaskasero kayo, hindi nyo maabot yung kiniklaim ni Honda, pero kung takbong pogi, malamang sa malamang or mas higit pa, no? So, ayan guys, ito yung P-Quant Orange. So, pangalan pa lang guys, no? Sosyalen na, no? So, this one is yung modern classic scooter. So, this one guys ay meron ng LED headlight, ayan. At the same time, pagdating sa turn signal, naka-bug type pa rin. So, dito guys, ayan, meron siyang pangalan dito na Honda. Naka-chrome to dito, nag-complement sa overall looks niya. Tapos, hindi pa rin naman tinanggal yung park brake lock. Ayan. Sa mga nagtatanong, no, this one guys is mas malaki pa kay Click. Nung pumunta ako dun sa Honda Venus Marketing, kinompare ko, mas malaki talaga siya kay Click. And at the same time, ang nagustuhan ko sa kanya guys, meron siyang malaking under seat storage na pinakita ko dun sa last na video ko na yung Honda Giorno na matte black na 30 liters. So, kaya niya makipagsabayan sa under seat storage pagdating kay PCX at kay ADV 160. Then, pagdating nga pala dito sa kanyang tire, ayan, tubeless na din siya guys. And this one ay mayroong tire size sa front na, ayan, 100 by 90 by 12. Single disc. And ang kinaganda dito guys, naka-combi brake siya. So, pag once pinihit mo yung left lever, automatic mag-i-engage yung dalawang brake, both front and rear brakes. Ayan. So, dito tayo sa bilang side. Ito yung side niya guys. Bagay na bagay ito sa mga lady riders, sa mga mahilig sa ganitong minimalist na scooter, no? Ayan. Dito naman na tayo sa kanyang, check natin anong meron dito. Of course, nandito pa rin naman yung kanyang silver dashboard. Kung mapapansin nyo guys, pagdating sa kanyang fully digital instrument panel is same kay Click ng design. So, halos lahat ng information kay Click, meron din dito si Giorno. Yun nga lang, wala si Click ng, ayan, idling stop system. So, pag naka-activate to, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo tong scooter na to, automatic mag-shut off yung makina. In that way, mas makakatipid kayo sa gasolina. No? Tapos, electric start at wala na po siyang kickstart. So, meron tong voltmeter sa loob. So, dyan nyo po i-check yung battery health ng motor na to. Kung, ayan, kailangan na mapalitan yung battery, kung nagpa-function pa ba. So, much better guys na i-check nyo palagi. No? Tapos, nandito yung kanyang high beam, low beam, horn. Ayan. Turn signal switch. Tapos, yung mga brake levers. Same lang din sila ng grip ni Click guys. Ayan. Tapos, pagdating sa side mirror, ayan. Napansin ko lang din guys, no? Yung side mirror niya is same ng kulay ng kanyang body parts. And minsan lang yung ganitong klaseng side mirror guys, kasi usually color black. Pero ito, ayan, nag-proportion sa kanyang overall looks. So, ayan, dito tayo, meron siyang select and adjust button. So, sa select and adjust button guys, dyan mo, dyan ka mag-change ng trip 1, trip 2, or kung mag-set ka ng oil change indicator or no time. Ayan. Tapos, nandito tayo sa left side. Nandito yung high beam, low beam, horn, at ayan, turn signal switch. Tapos, sa mga nagtatanong, keyless system na po siya guys. Ayan. Keyless system siya, mas upgraded siya kay Click. Kasi si Click naka-mechanical key pa rin yung 125cc. Kaya medyo mas mahal to. Tapos, ito yung console box niya or front pocket, malalim na rin to guys. At meron siyang built-in charging port na goods kasi naka USB type pa rin siya. So, yung iba kasi nag-i-start na silang naka type C, pero ito USB pa rin. So, pwede ka magsaksak dyan ng Android phone mo. Pero sa mga iPhone kasi naka type C dapat, no? Yung kanyang adapter or yung kanyang parang input sa loob. Tapos dito, nandito yung kanyang utility hook or hook panglagay ng mga pinamili nyo. Tapos sa mga nagtatanong, nandito yung kanyang fuel tank.
So, advantage yan, no? Hindi ka na bumaba ng motor na to if ever magpapagasolina ka. Tapos, dito nga pala guys, meron siyang malawak na food court na kung saan pwede mong lagyan ng mga pinamili mo. At syempre, apakan nyo na rin, no? Ayan. So, pagdating nga pala sa kanyang paint job, napakaganda ng paint job niya guys. Para siyang candy, no? Candy orange. Kung titingnan mo siya sa personal. At syempre, parang pag ilalabas ko to, nasasayangan ako ilabas. Kasi nga, parang ayoko siyang magasgasa sa sobrang tintad niya. Ganun kaganda yung paint job ng Giorno guys. Tapos pagdating sa emblem, kita nyo naman, di ba? Stig. So dito, ito yung foot peg ng angkas. Ganda din ng mechanism na nilagay dito guys. Napaka-responsive. Pagdating sa seat guys, ayan, premium na premium. Brown yung kanyang seat cover, naka-stitches na din. At gawa sa premium material. Ayan. Ito yung kanyang grab bar, silver. O, diba? Nice. Tapos, dito tayo sa kanyang tambucho. So, tambucho guys, may heat guard. So, ito yung kanyang radiator guys. Liquid cooled na din siya. Kung ilo-long ride mo to, hindi ka naman problema na baka mag-overheat to sa daan. Sa likod, ito yung kanyang likod. Drum brake pa rin. Tapos, may tire size sa likod na 110 by 90 by 12. So, mas malaki yung gulong sa likod. Tapos, meron na din siyang tire hugger guys. So, pang-protect tayo sa mga putik-putik, kung idadaan nyo to sa putik. Sa tail naman, ayan, naka-LED ang kanyang brake at ang kanyang turn signal is naka-valve type pa rin. So, naka-chrome dito guys. Ganda. Ganda talaga, napaka-stylish niya, no? So, kaya nito makipagsabayan sa mga classic scooter na yung mamahalin dahil nga sa kanyang overall looks. May ilaw pa rin ang plaka dito, naka-reflector pa rin for added visibility during your night ride. At meron pa rin siyang, ayan, plate holder. Sa mga nagtatanong, suspension na ginamit is monoshock pa rin, single shock sa likod. Ayan, tapos meron siyang ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. So, nandito yung kanyang air filter. Nandito yung kanyang panggilid, no? Tapos, equip na din siya guys na kill switch sa side stand. Pag binabati, automatic mag-shut off yung makina nitong si Honda Giorno. Center stand, ayan. Tapos, ito yung view niya dito sa side. And wala naman masyadong mga accessory na nilagay dito, guys. Katulad pa rin naman sa iba. Yun nga lang, kumpara kay Click, mas upgraded si Honda Giorno. So, ngayon, pag-uusapan natin yung kanyang presyo. So, ayan guys, kung interested kayo dito kay Honda Giorno, so, ito ngayon ay nagkakahalaga ng 101,900 is spot cash, pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 7,846 at monthly sa 3 years na 4,815. At syempre, may rebates din po ito na 200. At available lamang ito dito sa may Honda Big Bike Tago.